Amen. Blessed be the name of the Lord, mga kapatid. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin, sa Zoom, sa nanonood po ng live, mapagpalang gabi sa bawat isa, maging din po dito sa church house, kung sa po ang bawat isa. Sabi po sa Awit chapter 100 verse 4, Amen. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen. Praise God. So ang Panginoon po ay napakabuti. Amen, mga kapatid. Amen. So bago po natin umpisahan ang atin pong worship service, nais ko pong tawagin si Brother Lino sa atin pong opening prayer. Amen. Amen! Hallelujah! Are you ready? Amen. Praise the Lord! Amen! Kami Hallelujah. manalangin mga kapatid. At yung mga nasa Zoom, samahan nyo kami mga kapatid sa aming sa ating gawain. Gawain po ng ating Panginoon. To hear the word of God. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Hallelujah! Heavenly Father, we thank you God. Patnubayan mo kami Panginoon. Hallelujah! Sa aming gawain. Patuloy ka, Panginoon, na dumaloy sa aming buhay. Ganon din po, Panginoon, sa mga gagamitin mo ngayong gabi. Banguna ko po, Panginoon, at ang bawat bibig kasin po, Panginoon, ay kaaya-aya sa iyong pandinig, Panginoon. Ito ay mabangong samyo sa iyo, Panginoon. At Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa na mag-ahayag ng iyong banal na salita, lalo na ang aming preacher. Panginoon, we pray, Panginoon, hallelujah, na ang lalabas sa kanyang buwanga, sa kanyang bibig, Panginoon, hallelujah, ay ikaw ang may taas, Panginoon. We pray also to our brethren, Panginoon, hallelujah, na ang bawat salita mo ngayong gabing ito, Panginoon, ay ito'y tumusok, Panginoon, ito'y matalas upang pumasok, Panginoon, sa kanilang buhay, sa bawat buhay ng isa, Panginoon. We pray, Panginoon, ang kalakasan, kaligtasan ng bawat isa, at we pray dito sa Bansang Kuwait, Panginoon, hallelujah, na patnubayan mo ang bawat leader, Panginoon, hallelujah. Ganon din po sa aming Bansang Pilipinas. We pray for them, Panginoon, hallelujah. We pray for every brothers and sisters in Christ, that we have the unity with love with Christ. Sa pangalan mo lamang, Jesus, ikaw ay siyang may taas. In Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you po, Minister Lino, sa napaka-powerful na prayer. At nais ko rin pong tawagin si Ate Shaila sa atin pong mission and vision. Amen. Good evening, everyone. Let's put our right hand on our left chest and let's recite our vision and mission together. Our vision, the The fulfillment of the great great commandment commandment by loving God and others, and the fulfillment of the Great Commission through the multiplication of disciples. Our strategy, win, connect, train, and send. To God be the glory. Amen. To God be all the glory. Mga kapatid, tayo muna ay maupo. At atin pong, meron po tayong announcement. Amen. Praise God. Our announcement, mga kapatid, worship service, Friday, sa sharp po yan, ginaganap. Wait time, 11:30 a.m. to 1 p.m. Saturday naman po, sa Parwania, ngayon po yun, 6:30 p.m. to 8 p.m. And Sunday, TGC San Carlos, Pangasinan po, by Zoom. Philippine times, 12 noon hanggang 2 p.m. Sa Kuwait time naman po, 7 a.m. to 9 a.m. Amen? Praise God. So meron naman po tayo sa connection group po mga kapatid, marami po tayong connection group. Connection group is a great way to connect, learn, and grow spiritually. Sa Salmia po, meron po tayong Divine Connection Group every Monday, 10 p.m. to 11 p.m. Contact po si Sis Roda. At meron naman po tayo ng Faith Walkers Connection Group every Tuesday, 8:30 p.m. to 10 p.m. Contact po si Sister Jean. At meron din po tayong Salt and Light Connection Group every Wednesday, 9 p.m. to 11 p.m. Contact po si Sis Carol. Amen? Amen. Praise God.
At meron din po tayo mga kapatid sa Salmia Cornerstone Connection Group every Monday 11 p.m. to 1 a.m. An Anchored Connection Group every Wednesday 11 p.m. to 1 a.m. Contact po si Bro James at saka kay Sister Joy. Amen. At meron din po tayo mga kapatid, our connection group sa Parwania. Grace Abound Connection Group every Tuesday 8 p.m. to 10 p.m. Contact po si Bro Jonas at si Sister Abby. At meron din po tayong sa Hawali by Zoom online mga kapatid. Living Water Connection Group every Tuesday 9:30 p.m. to 11 p.m. Contact po si Sister Linda. At meron din po tayo sa Pilipinas mga kapatid, sa San Carlos, Pangasinan. Warriors of Grace every Sunday 3 p.m. 11 to 11 p.m. Contact po si ang iyong lingkod, si Sister Jingle. At meron din po tayo Cagayan de Oro mga kapatid. Timothy's Faith every Saturday 2 p.m. sa Kuwait time at Philippine time 7 p.m. Contact po si Sister Lisa and Sister Joy. At meron din po tayo mga kapatid every Thursday prayer meeting 8 a.m. to 10 p.m. 8 p.m. to 10 p.m. To those who cannot come, we have Zoom also the same time po mga kapatid. Contact po si Sister Jingle, your lingkod. Your Amen. At meron din po tayo mga kapatid, workers meeting every first Friday of the month and corporate prayer. Amen. So marami pong gawain ng Panginoon mga kapatid. Praise God. Amen. So lahat din po ng mga nagnanais na makakilala ng deeper sa Panginoon, meron po tayong Alpha course mga kapatid. Looking to deepen your understanding of the Bible, join our Alpha course for a meaningful discussion. Bring your question and insight. We look forward to growing in faith together. And to those who want to have Alpha in your place, let us know your availability and we'll make arrangement. Amen? So praise Amen. God. At meron din po tayong intentional discipleship mga kapatid. Nagagawa po yan every Friday. Our intentional discipleship for leaders, future ministers, and pastors. Yung mga nagnanais po na maging pastor, mga minister, Sister Jing, Sister Jane, Jenny, sila po ay pastora. Amen. Brother Lino, Sister Jinky, mga nagnanais po na mga future ministers. Meron po Sister tayong Jinky. future ministers and pastor. We encourage everyone to be a part of this meaningful gathering as we continue to grow in spiritual maturity, leadership, and in God's calling of our lives. So come expectant. See you there, and may the Lord bless your time together. Praise God. Amen. So mga kapatid, sa darating po na Saturday, this is our first year anniversary ng TGC Parwania. So we are overjoyed to share a very special milestone in the life of our church family. On August 16, 2025, we will be celebrating the first anniversary of True Gospel Church Parwania. Dito po yun. So hallelujah, talagang napakabuti ng atin pong Panginoon. The Lord has been so faithful in just 1 year, mga kapatid. So we have been His goodness, His provision, and His transforming power at work in our lives. As the says in Psalms chapter 126 verse 3, the Lord has done great things for us, and we are filled with joy. So we invite you everyone, mga kapatid. We invite you everyone, members, friends, and families, to join us in this special celebration. Let's come together for a time of praise and worship, thanksgiving, the preaching of God's word, and blessed fellowship. Let us all gather to give God the highest glory for what He has done and what He will continue to do. Mark your calendar, mga kapatid. This coming August 16, 2025, we invite your loved ones and let make us this anniversary a day of Amen. joy and gratitude. To God be all the glory. Amen! Praise God! So ngayon
ngayon naman po, tayo po ay tumayo mga kapatid. Are you ready to praise the Lord mga kapatid? Amen. Are you ready to praise the Lord sa atin pong mga bulsa? Amen. Amen. So praise God, tinatawagan ko po si Brother Rafael to encourage us sa atin pong tithes and offering. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Amen. Let's read our verse from our tithes and offering from 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8. Let's read po. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good works. Amen. Amen. Mga kapatid, giving is personal and intentional. It's about making a thoughtful, voluntary decision. Kumbaga, voluntary means it comes from our heart. True generosity, hindi po pinipilit mga kapatid. Amen. It flows from love and desire to bless others. God doesn't want giving. Yung kumbaga, parang guilt-driven lang, yung napipilitan lang tayo. Hindi gusto ng Panginoon yun, mga kapatid. Amen. He values a heart that delights in generosity. Generosity na merong kasayahan sa pagbibigay. Amen. The attitude is behind the gift is matters more than the amount mga kapatid. God provides more than enough, not just for personal needs, but to continue us to do good works. Generosity is not a loss, it's like a seed. Kumbaga, ano to pag tinanim mo, lalago. Because God supplies and multiplies yung mga pangailangan natin. No? So, give willingly and joyfully. Don't fear to give generously because God is able to abundantly supply our needs so we can continue to be a blessing to others. Giving is a part of a life of faith. Sabi nga kahapon, di ba? That giving is an act of obedience. Amen? And obedience is a highest form of worship. And through this, we give honor and glory to our God. And by this, our God is pleased. And with God, and when God is pleased, what He will do? Sabi sa Malakay 3:10, di ba? Oh, He opened the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. Amen? Amen. So, we have to be, or to give with open hands, knowing that God is our ultimate suppliers. So, para hindi tayo magkulang. So, let's pray mga kapatid. Amen. Amen. Yes, Father God in heaven, maraming salamat Panginoon sa mga kasalaping ito Panginoon. Patuloy mo nga pong pagpalain ng aming mga kapatid na nagbigay Panginoon para sa ikalalago ng iyong kaharian Panginoon. Patuloy mo nga pong bigyan ng wisdom Panginoon ng taong hawak ito Panginoon at patuloy mo nga pong gamitin ito upang makapagpadala ng mga kaluluwa sa iyong bahay sa mga Panginoon. Patuloy ka nga pong kumilos sa bawat buhay ng bawat isa Panginoon. Patuloy mo nga po kami samahan sa bawat laban sa buhay Panginoon. Yes, Lord. Patuloy mo nga po kaming bigyan ng biyaya Panginoon pang gayon, maging kami pagpapala sa iba Panginoon. Sa iyo lang namin binabalik lahat ng papuri sa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Brother Rafael. So, ngayon naman po, tayo na po ay dadako sa atin pong pagpupuri sa ating Diyos. So, tayo po ay umindak, sumayaw sa presensya ng ating pong Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating pong mga worship team. Praise God. So, magandang gabi muli sa ating lahat mga kapatid. Today is the day that the Lord has made, kaya tayo po ay magagalak at magpupuri sa Kanya. So, alam ko po, na bawat isa po sa atin ay may pinagdadaanan. Amen? So, pero, nandito tayo para mag-focus sa atin pong Panginoon, sa Kanyang presensya. Hindi po tayo mag-focus sa problema. Amen? Amen. Kaya po lang sinabi ko kanina sa Psalms chapter 100,
Verse 4, sabi po niya, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kaya ngayong gabi po mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na may pusong puno ng pasasalamat. Iangat po natin ang ating mga kamay, ang ating tinig, at buong puso nating sambahin siya dahil karapat dapat siyang tumanggap ng lahat ng papuri. Let's give our best worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Yes, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Kapanibago na naman pong araw, Lord. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi mo maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inilikot inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Diyos, sa pinangyari mo muli, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Lord God. Sa kalakasan, Lord God. Sa katagumpayan, Panginoon, O God. Sa oras na ito, Lord God. Thank you, Lord God. Patuloy ka, Panginoon, O Lord God, na maghari, O Diyos, sa aming pong gawain na ito, Lord God. Alaya ka po, Panginoon, nakatagpuin ang bawat isa po sa amin, Lord God. Ang amin po mga puso, Lord God, patuloy mo, O Diyos, na linisin, Panginoon, O Lord God, upang kami, O Diyos, ay marapat pong umarap ang Panginoon sa iyong paanan, Lord God. Thank you, Jesus. Napakabuti mo po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Thank you, Jesus. Ano nga bang nakita mo? Nasa sakin ay ninais mo. Di ko'y nakakita.
Ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Pag-ibig mo di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Paglilingkuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon Lord God. Salamat po, Diyos. Tinapos mo po, Panginoon, lahat, Panginoon Lord God. Kahit hindi po kami, Panginoon, karapat-dapat po, Diyos. Kami po, Diyos, ay inangkin, Panginoon God. Thank you, Lord. Inangkin mo kami, Panginoon, bilang anak po po, Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagpiling po, Panginoon, sa buhay po namin, Lord. Thank you, Lord. Ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Walang hanggan, walang hangganan. Ngayon, bukas at magpakailanman. Aking kasalanan, tinaw sa pinayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Muli sa akong hapon na to, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong yakap, Lord God. Hallelujah. Hindi na kami bibitaw sa iyo, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, muli sa gabi ito. Lord, ikaw, Lord, mag-gabay sa amin, Lord. From the start hanggang matapos, Lord, ang aming worship service. Hallelujah. Holy Spirit, we invite you sa lugar na ito. Ikaw ang maggabay sa amin. Ikaw ang magbigay, O Lord God, sa amin, Lord. Sa puso namin, O Lord God, hallelujah, Lord, ng kapayapaan. Ikaw, O Lord God, ang mag-guide sa amin, O Lord God, hallelujah. Nasa iyong yakap, O Lord God, hallelujah. Ikaw lamang, Lord, ang lamang, O Lord God, hallelujah, Lord. Lord, we pray sa gabing ito na ang iyong salita, O Lord God, salamat, Lord, na sa paggamit mo sa iyong anak, sa buhay ni Sister Abby, Lord, sa gabing ito, Lord. Hallelujah, samahan mo siya, Lord. I pray for the anointing, Lord. Double portion of anointing sa kanya. Salamat, Lord, na ikaw, Lord God, ang naggamit sa kanya, O Lord God, to share your word, O Lord God, hallelujah. Hindi lamang sa lugar na ito, bagkus, O Lord God, sa buong mundo, O Lord God, hallelujah. Lord, continue to pray sa bansang Kuwait. Bless this country, O Lord God, kung saan dinala mo kami dito, Lord God. Ang aming mga lakaran, O Lord God, kasama ka namin, O Lord God, hallelujah.
Lord. Thank you, Lord God, dahil Lord God, alam namin, Lord, may purpose ka sa bawat buhay namin. Thank you, Lord, sa mga kapatiran na nandito, mga kapatiran na parating pa lamang, Lord God, hallelujah. Samahan mo, Lord, maging kapatiran na nasa online, nanonood, Lord God. Nawa, Lord, ang iyong salita, Lord God, hallelujah, Lord, ay magmumutawi sa bawat puso namin, Lord God. Mapanglakaran namin ito, Lord God, hallelujah, at maisa buhay namin. Lord, dalangin namin ang bansang Pilipinas sa mga oras na ito, Lord God. Ikaw, Lord, patuloy, magabay, mag-ingat, Lord God, hallelujah, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa bawat isa, hallelujah, Lord God. Ang siyang mangingibabaw, Lord God, hallelujah. We pray, Lord, sa aming Presidente, Lord, sa aming Vice Presidente, Lord God, sa lahat ng mga opisyalis ng gobyerno, Lord God. Patuloy mo, Lord, hallelujah, bigyan ng kaalam, bigyan mo, Lord, hallelujah, Lord, ng puso, Lord God, na may takot sa iyo, Lord God, at sumunod, lumakad sa iyong kalooban. Hallelujah, Lord, we pray, Lord, sa aming mga parating, Lord God, na mga gawain, ang aming church anniversary, Lord God, samahan mo kami, Lord God, at ikaw ang magabay, Lord, sino man, Lord, ang mga anak mo, Lord God, na gagamitin mo, Lord God, hallelujah. Patuloy mo, Lord, hallelujah, Lord, bigyan, Lord, ng blessing, Lord, ang buhay, Lord, ng lahat ng mga anak mo, Lord God. Hindi lamang, Lord, sa aming physical, bagko sa aming spiritual, Lord God, that we will be blessed to others, O Lord God, hallelujah. Lord, we pray sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman sa oras na ito, Lord, hallelujah, Lord. Ikaw, Lord, ang Diyos na napapagaling mula pa noon hanggang ngayon, O Lord God, hallelujah. Thank you, Lord, sa buhay ng aming pastor, Pastor Steve, sa buhay ng aming mentor, Sister Lisa, sa mga oras na ito, Lord. We ask blessing for their lives, so Lord God, kasama, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay, anak, at mga kapatid, Lord God, maging sa amin, Lord, through Gospel Church family. We speak blessing sa bawat isa, Lord. Sino man, Lord, hallelujah, ang mga nanghihina, sino man, Lord, mga kapatiran namin na hindi na namin nakakasama, Lord, patuloy mo, Lord, katukin ang mga puso nila, Lord God, hallelujah, na manumbalik sa iyo, Lord God, hallelujah, na ikaw lamang ang lagay sa aming puso, Lord, lagay sa kanilang mga puso, Lord God, ang iyong salita, Lord God, sa gabi ito. Hindi kami lalabas sa lugar na ito, Lord God, na wala kaming blessing, Lord. Blessing, Lord, na nanggagaling sa iyo, ang iyong salita, Lord God, hallelujah. Lord God, panghawakan namin, Lord, ang iyong promise. Panghawakan namin, Lord, ang iyong salita, Lord God. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa mga kapatiran na nandito. Salamat sa kapatiran, Lord God. Hallelujah, kung saan man ito, Lord God, nakarating, Lord God. Thank you, Lord, sa mga oras nila na binigay, Lord God, para, Lord God, makinig ng iyong salita, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat muli sa oras na ito, Lord God. Pagpalain mo bawat isa. Pagpalain mo rin, Lord God, ang mga kapatiran na nasa online. Hallelujah, Lord. Binabalik namin, pinagkatiwala sa iyo ang lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Paglilingkuran, di mo ako iniwan, kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus, tinapos mong lahat.
Kita mo ang iyong kakayahan. Amen. Praise God. Are you blessed, mga kapatid? Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Are you ready the word, mga kapatid? Amen. Ipagdalo po natin ang ating pong mga puso at isipan. Isang tabi muna natin ang ating pong mga alalahanin. Bigyan po natin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga puso. Amen. Bigyan po natin ng uwang ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Tinatawagan po na natin ang ating pong magbabahagi ng salita ng Diyos, si Minister Abby. Oh, Praise oh, God. not hindi po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap pong magpuro sa ating buhay ng Panginoon. Amen. Amen. Sa iyong yakap. Di ba? Ang sarap ng feeling na alam natin may mayakap sa atin na Ama. Amen. So, yun mga kapatid, at nagagalak ko na magbahagi ng ating sermon for tonight na entitled po is Your Faith Has Made You Well. Nung nakaraan po, nabahagi ko po yung Do you want to get well? Naalala niyo po ba yun mga kapatid? Amen. Yan, no? Nag-roll call tayo dun mga kapatid. At ngayon naman po, your faith has made you well. Amen. So scripture for tonight, Mark chapter 5 verse 25 to 34 po. Yun. So basahin po muna natin. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Verse 34, for she said, and Jesus, immediately knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? But his disciples said to him, you see the multitude thronging you, and you say, who touched me? And he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Sa Tagalog po, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad. Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Let's bow down our head mga kapatid. Samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Heavenly Father, we praise you Lord, we glorify you Lord, hallelujah.
like the woman who reached for your garment, O God. Hallelujah. We come to you with all our pain, Lord, and hope. Just one touch, Lord, hallelujah. Hallelujah is enough for us to heal and make us restore, O God, and make us whole again, O God. Hallelujah. Draw us close to you, Lord. Speak peace to our hearts, O God. Hallelujah. 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 Let your people accept your word, Panginoon, ng may pagmamahal, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And our faith made well, O God. Hallelujah. Hallelujah. Anoint your servant, O God, na mabahagi ko ang iyong salita, Panginoon, ng may kapangyarihan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At may boldness, Panginoon, to share your word, Panginoon. Yes, Minister your people tonight, O God. Hallelujah. Maging sa house church man, Panginoon. At kahit man, Panginoon, sa mga nanonood online, O God. Hallelujah. Paramdam mo po, Panginoon, ang iyong salita sa gabing ito, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We praise you, we glorify you. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Excited na ba kayo, mga kapatid? Amen. Amen. Your faith has made you well. Good. So, do you want to touch the hem of Jesus' garment, mga kapatid? Amen. Nais mo bang hawakan ng laylayan ng kasuotan ni Jesus? Amen. Amen. Salamat, Sis Jingle. When a simple touch can change everything. Simple lang hawak. Not just a handshake, hindi handshake or pat back, yung parang may nagtatapik sa'yo, but a touch that brings comfort, healing, or hope. Maybe it was a friend placing a hand on your shoulder, pag tayo ay nasa painful time, nakakatulong yung pag tinapik ka sa kaibigan mo, okay lang yan, pag-pray po natin. Di ba nakakatulong yun? Yung parang naramdaman mo na may tumatapik sa likod mo, kahit sa simpleng tapik lang. Maybe it was a doctor's hand bringing healing or a pastor's hand praying over you during a time of need. Napaka malaking tulong po yun. Yung pag nililay hands tayo ng ating pastor, kaya mga prayer warrior, pag tayo ay may pinagdadaanan, napakalaking tulong po yung tayo ay covered ng panalangin. Amen po ba? Amen. Amen. How many of you have been in hopeless situation? Maybe you have experienced applying job and with all your credentials, lahat nandun na, and yet there were no opportunities given for you. Diba dumaan tayo sa mga ganyan? Yung nag-a-apply tayo, ang dami nating mga resume dala. Pero wala pa rin tumatawag sa atin. So, you are willing, but yung work, wala pa rin, hindi pa rin lumalapit. Maybe you've been in that situation, maybe in your relationship, maybe in your family. You're doing everything, yet because of one mistake, isang mistake lang that you have done, people look down on you and you are in a hopeless situation. Yung parang bagang wala nang katupusan tong problemang to. Isang beses ko lang namang ginawa, pero parang binagsak na sa akin yung lahat ng kasalanan. Amen? In our world, a simple touch can speak louder than words. Yesterday po, napag-usapan natin na about the importance of topic, di ba? Importance of communication. So, a simple touch can speak louder than words. Yung simpleng topic lang, di ba? It can bring comfort, strength, and connection. It can say, you're not alone. Di ka nag-iisa. Yung tinatapik ka. Di ba pag umiiyak ka na parang may nagaganon sa likod mo, parang naku-comfort ka, lalo na pag parents natin. Kasi nararamdaman nila pag may pinagdadaan ka, kina-comfort ka. I see you, I'm with you. Now imagine this. What if Jesus Himself touched your life? Paano kung si Jesus mismo ang humiko sa iyong buhay, kapatid? Lalo na sa nanonood sa online. What if His presence reached into your pain? Yung nasa pain ka na parang broken ka. Or takot, your fear, na takot kang maiwan ng asawa mo, o boyfriend mo, o girlfriend mo. Or your witness, or you're waiting to have a child. Amen. Amen. Paano kaya kung ang presensya ang umabot sa iyo, Sis Jill? Amen. Tonight, we will look at a woman transformed by the touch of the Savior. A woman who had been suffering for 12 years. This lesson from the woman with the issue of the blood in the Bible will empower,
encourage and inspire us. Ang mga aral mula sa babaeng dinudugo sa Biblia ay magpapalakas ng loob at magbibigay inspirasyon sa atin. The story of the bleeding woman is one of the most moving in the scripture. There is hardly a person who cannot relate to struggling with something for a long time, or a person who does not know what it is to find themselves in a desperate situation. Yung tao kasi ngayon, walang tao na hindi makaka-relate sa matagal na pakikipaglaban sa isang suliranin o sa hindi pa nakaranas na mapunta sa isang desperadong sitwasyon. Yung parang desperado ka na talaga ba na gawin yung mga bagay o kaya nandun ka sa problema mo na desperado mo nang pasukin tong bagay na to para lang magkapera ka at na kahit na mali. Yung ganun na desperate ka. Amen? Amen. And that is what this story is about. Fighting for your life. Pakikipaglaban para sa iyong buhay. Fighting to take hold of the answers to prayers. Nakikipaglaban upang makamtan ang kasagutan sa panalangin. Talagang luhod mo talaga sa Panginoon na parang, Lord, kailan mo ba ito ibibigay sa amin? The whole Bible is about helping us to get to know God. When Jesus came to earth, His greatest desire was for us to learn to trust Him and to believe. Amen po ba? Amen. Amen. These lessons from the bleeding woman contains many encouraging lessons that can strengthen our faith. Maraming mai-inspire dito mga kapatid mula sa kwento nito na maaaring magpatibay sa ating pananampalataya. Kaya sulat po natin mga kapatid. The story of the bleeding woman can be found in the 3 of the 4 Gospels. Here are the scriptures, portions for each account. Mateo 9, verse 20 to 22, mababasa natin doon. Mark 5, verse 25 to 34. Luke 8, verse 43 to 48. Each of these Bible authors give us the same story, but with different details and flavors. If you read them all together, you will get the rich, colorful picture of this event. What is the story of the woman with the issue of the blood? It's not 3 days. Di ba pag meron tayong, lalo na mga babae, pag meron tayong period. 6 days. 3 days, 5 days, 7 days, but lasted for 12 years. Mahirap yun. Daming mabibili nun. Jesus shows that He is never too busy, too late, or too distant to reach out and restore. Pinapakita dito ni Jesus na hindi siya kailanman abala, huli, o malayo para abutin o i-restore tayo mga kapatid. Number 1, one touch of faith. Bleeding and believing. In Mark 5, verse 25, now a certain woman had a flow of blood for 12 years. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. This verse tells us a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Napansin niyo mga kapatid na walang pangalan yung babae, woman lang nakalagay. Nameless. Minsan, pag yung matagal mo nang pinagdadaanan, nagiging identity mo na siya. For example po, manginginom ka. Hindi ka nakilala sa pangalan. Yung sila Singgong Hindi kami yun. sila Singgong Lino. May ganun, diba? Hindi ka tatawagin Brother Lino. Diba? Nagiging identity mo siya. O di kaya, yung si kapatirang iyakin. May mga ganun. So, napapalitan yung pangalan mo. Dahil sa struggle ng babaeng ito, pinangalanan po siyang, ano pong pinangalan sa kanya? Wala po siyang pangalan. Nameless. Nameless po siya, pero tinawag siya ang babaeng dinudugo for 12 years. Hindi dahil hindi pinangalanan ng Panginoong Hesus, kaya siguro wala siyang pangalan. Gusto ng Panginoon magiging anonymous para pag nabasa natin ang story na to, pwede natin i-insert ang pangalan natin. Pwedeng ang babaeng ito si Abby. Ang babaeng ito si Sister Jel. Ang babaeng ito si Sister Jinky. So, ilagay po natin yung pangalan natin sa babaeng ito kasi nameless siya eh. Kahit wala kang issue sa blood, may issue ka naman sa finances. Amen? May issue ka naman sa health. Taas sugar mo. O kaya mataas cholesterol mo.
o may issue ka sa relationship. Mm. Amen. Amen. So that's not just a medical problem. That's a life of pain, shame, and isolation. 12 years na paghihirap. Kung na-remember natin, nung COVID-19, di ba? I know some of you na-isolate. Ganun din ang nangyari sa babaeng ito. Mm. Under the law in Leviticus 15, a woman with continual flow of blood was considered unclean. Lahat ng mahawakan niya, nagiging marumi. Lahat ng mapuntahan niya, nagiging marumi. Kaya sumisigaw sila nung panahon na yon na marumi ako, para hindi sila lapitan. Anyone who touched her would be unclean too. For 12 years, she could not enter the temple. She could not be close to the loved ones. Yung parang, di ba, yung nagka-COVID tayo, nilalak tayo, kinukuha tayo, dinadala tayo sa ibang lugar para doon ka i-isolate, ilalayo ka. She was likely viewed as cursed or forgotten. Para siyang isinumpa o kinalimutan na ng lahat. What she did, exposing others to her uncleanness, was a crime punishable by law. Punishable po pala yun, mga kapatid. And this is why she could not ask Jesus for healing openly. Instead, she risked her life to access her healing secretly. Ipinagsapalaran niya ang kanyang buhay upang lihim na makamtan ang kanyang kagalingan. This is one of the more outstanding characteristics of the woman with the issue of the blood. Kapansin-pansin katangian ng babae nito, mga kapatid. Her willingness to go out on a limb. Yung gagapang talaga siya. Yung panganib, sabi nga, di ba, may sinasabi sila na susuungin ang pinakamahirap na butas, makamtan ko lamang ang iyong oo. Ganun ang nangyari yung babae na to. Her willingness to go out on a limb. Her illness was common among women and very difficult to cure. It tells of a woman who suffered from a chronic hemorrhage for 12 years. But she persisted to the extent that she was ready to risk everything. Siya ay nagpatuloy at handang isugal ang lahat. If you find yourself in a desperate situation like this woman, maybe safety isn't where your breakthrough lies. Take a risk. Step out in your comfort zone. Step out in faith, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito, na desperado ka talaga, tulad ng dinanas ng babaeng ito, tandaan mo, maaaring nasa labas ng iyong comfort zone ang kasagutan. Kasi nagtatago ka dyan eh. Nagtatago ka dyan sa pain mo eh. What if pala, lumabas ka dyan sa comfort zone mo? Magpakatatag ka, magkaroon ng lakas na loob at humakbang sa pananampalataya. Sapagkat hindi ka bibiguin ng Diyos. Kung may pinagdadaanan ng relationship ninyo, hindi mo kailangan iwanan ng ministry. Amen? Amen. Hindi mo kailangang kalimutan ng Panginoon. Amen. Amen? Dahil hanggang buhay ka, ang Panginoon ay gumagalaw sa buhay mo. Amen. Amen? In Mark 5 verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Hirap na siya sa sakit na yun, mga kapatid. At marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos ng kanyang ari-arian. Pera niya, nabanggit po dyan, na wala na. Sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Napansin niyo, mga kapatid, na pag tayo ay nagkakasakit, nagpapagamot ka, pero parang mas lalong lumalala. Amen? Bakit po kaya? Verse 26 says, she had suffered a great deal under the care of many doctors. Ang dami ng doktor tumingin sa kanya, imbis na bumuti ang kanyang kondisyon, lalong lumala ang kanyang sitwasyon. The more you hope na gagaling ka, the more you hope na yung gagaling yung bulsa mo, yung hope mo ng financial provision, wala kang naiipon, nauubos yung pera mo. The more lumalala ang sitwasyon. Kahit walang-wala ka na, pag sa mundo ka tumingin, mas lalo kang magiging broken. Suffering is not God's will for your life. Dadaan tayo sa paghihirap, sa mga challenges, pero hindi yan ang destiny natin, mga kapatid. It's just a stage of life. Failure is not our destiny. It's only event. But when we suffer, naniniwala ako na inaalaw ng Panginoon
Pero hindi ito kalooban ng Diyos sa ating buhay na maghirap tayo. Amen? Sabi nga po sa Ephesians 3 verse 20, God is able to do far more than we could ever ask for or imagine. He does everything by His power that is working in us. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumilos sa atin. Ibig sabihin nito mga kapatid na huwag kang mag-settle sa natural solution lang. Do not settle for less. Ayaw ng Panginoon na hanggang dyan ka na lang, na lagi ka na lang nakikinig, ayaw mong magpagamit. Amen? Amen? Magpagamit tayo sa Panginoon. Huwag lang tayong nakaupo, huwag lang tayong tumatanggap ng salita ng Panginoon, pero hindi natin ina-action, hindi natin ginagawa. Amen? Amen. This woman had nothing left, no money, no solution, no peace. Wala nang natira sa kanya, ubus na lahat, ubus ng pera, wala nang lunas, wala na rin kapayapaan sa puso niya. Then something happened. She heard about Jesus. She heard about Jesus. Her fearless faith, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, "If only I may touch his clothes, I shall be made well." Nabalitaan niya mga kapatid kasi syempre may mga chismis-chismis din noon, na may mga balita-balita din, di ba? Hindi lang sa panahon ngayon. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. If I just touch his clothes, I will be healed, sabi niya. Or another version, I shall be made well. Maaring maraming humawak kay Jesus sa oras na yun mga kapatid. Pero this woman is so desperate na sabi sa scripture, she was crawling her way to her healing. Talagang gumapang siya, nakipagsiksikan siya. Imagine niyo po sa isip niyo, maraming tao, crowd. The woman with the issue of the blood had faith, but it was mingled with superstition. Pansinin niyo po may halong pamahiin. When she reasoned, if I touch the hem of his garment, this referred to the popular superstitious belief that a person's power could be transmitted through their clothes. Pamahiing paniniwala ng kapangyarihan ng isang tao ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng kanyang kasuotan. Di ba po merong isang sekta na may dala-dala silang mga towel, pinupunas nila dun sa buong na pag pinunas nila yon at ipupunas nila sa katawan nila, gagaling sila. Nagigets niyo po ba yun? Amen. Diba? May mga nakikita pa natin sa balita yan na nakikipagsiksikan sila doon para ipunas lang yung towel, itatapon nila doon sa binibitbit nilang nandun sa hindi na tayo pero nagigets niyo yun. Amen. When she talked about the hem of his garment, she was talking specifically about a particular Jewish practice. Every devout Jews wore 4 blue tassels on fringes of the 4 corners of their outer garment. Bawat debotong Hudyo ay nagsusuot ng 4 na asul. Ganito po sa kanilang mga damit, mga kapatid. Na pag may mga kapangyarihan daw to pag nahawakan. Kasi holy daw yung damit na yun ang sinusuot ng mga leader noon. This wasn't magic, it was faith. She didn't even ask Jesus to speak. She believed that even a small act of faith could connect her to limitless power. Naniniwala itong babaeng to na kahit na maliit na hakbang ng pananampalataya niya ay mag-uugnay sa kanya sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba, Sis Jel? Amen. From touch to testimony. Di ba may lagi tayong naririnig ni Brother Jonas na yung laging sinasabi niya? To test to testimony. From touch to testimony. Number 2 na tayo mga kapatid. Mark 5 verse 29. Immediately. Sabihin po natin lahat mga kapatid. Immediately. The fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. And when she touched him, instantly. Sabihin mo natin mga kapatid, instantly! Instantly! Yun! The bleeding stopped. She knew she was healed.
Amen. Ang definition daw po ng faith, sabi sa Hebrews 11 verse 1. Faith is the substance of the things we hope for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? So, Amen. naniniwala ako na magkakaroon ako. Amen. Amen. So, come to the Lord if you are broken, in doubt, in problem, be desperate enough to touch the hem of Jesus and receive the answers of your faith. Amen. Sabi po sa Mark 30 verse 31, and Jesus, immediately, knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, first honor po talaga to si Peter, mga kapatid. You see the multitude thronging you, and you say, "Who touched me?" Sabi ni Peter dito, mga kapatid. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?" Diba? Kung doon ka sa ano na yon, magtataka ka talaga, ba't niya tinanong who touch me? Ang dami-daming tao. Di ba pag tayo nakikipag-siksikan, pag manood tayo ng mga concert, talagang siksikan. Jesus stopped and asked, "Who touched me?" Everyone denied it. The disciples were confused. Amen? Amen. Everyone daw po is crowding around Jesus. So, bakit pa siya nagtatanong sinong nag-touch sa kanya? Have you wondered, like the disciples, how in the world Jesus knew that the woman with the issue of the blood touched him? Naisip mo na rin ba, gaya ng mga alagad, kung paano nalaman ni Jesus ng babaeng dinudugo ang humipo sa kanya? When Jesus asked, "Who touched me?" the disciples thought that this was a ridiculous question. Kung binasa ko po siya, mga kapatid, sa tatlong gospel, pagbabasahin ko siya ng pagkasarkastiko o kaya gutom akong nagbasa nun, ganitong pagkabasa ko eh. Yung parang, magtatanong ka kung sinong humipo sa'yo sa dami-dami ng tao. Diba? Yung ridiculous na question yung iniisip ng mga disciple. After all, he was in the crowd. Everybody was touching him. How then did he discern this particular touch? The word touch comes from the root word hapto, which means to fasten or cling to, kumapit. It was deliberate act of clinging, of faith-filled desperation. Isang pagkakapit ng pananampalatayang nagmumula sa matinding pangangailangan. Amen? Amen. Dati po kasi, mga kapatid, it is illegal to touch somebody if you are unclean. Pwede ka daw, kanina nabanggit ko, na pwede kang punishable by law sa panahong yon. Pero ang grace ni Lord is so effective na kahit marumi ka, pag gumawa ka sa Panginoon, kakapit ka sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi rurumi, kundi ikaw na marumi ay lilinis. Kung tayo po ay anuman nagawa mo sa buhay mo, anumang kasalanan, gaano man kalaking kasalanan ang nagawa mo sa buhay mo, pag tayo ay kumapit sa Panginoong Jesus, tayo ay lilinisin niya. Amen? There is something of Jesus that when He touched the unclean, they will be Mr. Clean. Joke lang po, mga kapatid, magiging clean. Hindi po sabon. Gusto mo bang luminis, kapatid? Amen. Bulat ka, no? Hold on to Jesus. Amen. Gusto po natin luminis. Ano po bang pagkalinis ang gusto po natin, mga kapatid? Yung baguhin po. Give me a clean heart, Lord. Di ba kinakanta natin yun? Oo. When Jesus asked, "Who touched me?" He was not referring to the act of someone putting their hands on Him. In fact, the story did not even say she touched Jesus. Actually, she only touched His clothes. Clothes lang. Hindi talaga si Jesus ang hinawakan niya. Ito lang. Oo. Yet Jesus asked, "Who touched me?" When Jesus really asked was,
what Jesus really asked was, who clung to me with their whole being in unwavering faith. Yun pala yung ibig sabihin ng Panginoon. Who clung to me with their whole being in unwavering faith. Sino ang mahigpit na kumapit sa akin ng buo ang tiwala at may di matitinag na pananampalataya? You see, this woman was in desperate situation, mga kapatid. And this was her absolute last option and opportunity to escape her solution. So of course, she clung to God in faith. Kaya natural lamang na kumapit siya sa Diyos ng may buong pananampalataya. Di ba po pag konting testimony po na yung kami ay pinuntahan namin si Sis Lisa sa ospital. Nakikita ng mga pasyente doon, kahit mga Muslim sila, nakikita ng mga pasyente doon, inikutan namin si Sis Lisa at pinagdasal. Sis Jing, Sis Joy, inikutan namin si Sis Lisa. Tumitingin pala sila. Pagkatapos namin pinag-pray si Sis Lisa, sila din, we believe that. Sila din ay nagpadasal, mga kapatid. Sa puso namin natatakot kami kasi syempre Muslim, di ba? So, pero, nandun sila na, ipag-pray mo rin kami. Pag-pray yung mama ko, please pray for me, nagumaling siya, naniniwala kami sa faith ninyo, gano'n. So, sinabi namin kay Pastor, nasa labas si Pastor, bawal si Pastor sa ward ng mga babae. Sabi ni Pastor na, alam mo ba sis, bakit sila nagpapapray? Kasi ang lahat na nasa ospital, nangangailangan talaga ng prayer. Amen? Dumating tayo sa point ng mga ganyan mga kapatid na pag tayo ay nagkakasakit, yung parang ipag-pray mo ako, masakit yung balakang ko. Pag-pray mo ako, masakit yung throat ko, sis Jen lagi ganun. Masakit yung throat ko, hindi ako makapagsalita. Ipag-pray niyo ako, may ubo ako. So, ayun, ipag-pray niyo ako kasi, hindi ako makasimba kasi namaga yung gout ko. Yung ganong pananampalataya mga kapatid na nakakatulong yung prayer mga kapatid. Amen. Because there is a power in the name of Jesus. Amen. Amen? Many people in the crowd put their hands on Jesus, but this bleeding woman was the only one who truly touched Jesus. Her faith was so powerful that it reached God more deeply than anyone else in the crowd. Napakalakas ng kanyang pananampalataya, Sis Jean, na umabot ito sa Diyos ng mas malalim kaysa sino man sa karamihan na naroroon. Amen. Amen? In Mark 5, verse 32 to 33, and he looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhasay, alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig mga kapatid ha, sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. But Jesus knew the power had gone out from him. Jesus did say he knew that someone touched him because power had gone out from him. The faith in her connected with the heavenly power, mga kapatid, that cannot be honored, authentic faith, yung tunay na pananampalataya. Amen, Brother Carl? The woman, afraid but honest. Kahit takot siya, honest siya. Minsan, sinungaling pa tayo para lang mapagtakpan. Diba? Pero itong babaeng to, nanginginig na siya. Pero honest pa rin siya. Came forward and told the truth. Lumapit siya, nagpatira pa siya, at sinabi ang katotohanan. And what does Jesus say, mga kapatid? Jesus listened intently as she told her story. Buong puso at atensyon na nakikinig si Jesus habang ikinikwento ng babaeng ito ang kanyang kasaysayan. He listened as she described the shameful, disgraceful burden she had held for 12 years. The scorn she had suffered, the loneliness, mag-isa siya naka-isolate siya she had been bearing, and the desperation she felt. Nakinig ang ating Panginoong Hesus habang inilalarawan ng babaeng ito ang nakakahiya. Siyempre, ikaw ba na may laging pulang-pula yung mo, di ba? So, nakakahiya. Kahiyang-hiyang pasaning bitbit niya sa loob ng 12 taon. Ang
ang pangungot yung kanyang tiniis, siguro nung mga panahon yun, ay, babae yan, marumi, siguro ang laki ng kasalanan niya, ang laki ng ano niya, kaya siya dinudugo, baka sino-sino gumagamit sa kanya. Yung mga taong kaisipan, kaya yun yung ano niya na talagang nasasaktan siya. At ang matinding pagkadesperado na kanyang nadama. Despite the crowd, it seemed that no one else existed in this moment. I-picture out po natin mga kapatid. Habang itong babaeng ito nagsusumbong sa ating Panginoong Hesus, maraming tao, pero nung panahong yon, yung babaeng yon, habang nagkikwento siya, parang walang tao sa paligid nila. Diba nung una nating binasa, the crowd, multitude of crowd. Pero nung panahong yon, it seemed that no one else existed in this moment. Yung parang si Jesus lang at ikaw, parang ikaw, pag nasa problema ka, lumuhod ka, umiyak ka, kayo lang ng Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, kung gusto mong mag-one-on-one sa Panginoon, gusto mong makausap ang Panginoon, go to your room, umiyak ka dun. Talagang ma-feel mo yung presensya ng Panginoon. There is no detail about how long it took for her to tell all that she had experienced. But it did not matter. Sa kabila ng dami ng tao, para bagang sila lang dalawa dun, hindi natin alam kung anong oras, ilang oras silang nag-usap, ilang minuto, walang binanggit kung gaano katagal niyang isinilaysay ang lahat ng kanyang pinagdadaanan, mga kapatid. Hindi na iyon mahalaga sa Panginoong Hesus natin. But notice, Jesus responds to her in verse 34. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Amen. Go in peace and be healed of your affliction." One King, one Christ. Number 3 na po tayo, mga kapatid. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Why is it important for Jesus to stop and talk to the woman? Bakit nga ba importante ito sa Panginoon na huminto at kausapin yung babaeng yun? Because the faith of the woman had mixed superstitious. If I can touch the hem of Christ, I will be healed. Diba sabi niya? That's a bit of superstition, mga kapatid. And Jesus is correcting her. It's not my robe. It's your faith that made you well. Amen. Kasi kung hindi i-explain ni Jesus yun, mga kapatid, pwedeng isipin ng mga tao na yun, pag hinubad ni Jesus yung damit na yun, kukunin ko yun at pwede kong, kung sino hawak, gagaling sa damit na to dahil ito ay may kapangyarihan ng damit na to. Amen? Pwedeng mangyari yun, mga kapatid, sa desperado ng mga tao at sa dami ng may sakit ng mga panahong yon. Kung napakinggan mo natin yung binahagi ko nung nakaraan, di ba? Na dun sa pool, lahat nakaikot dun mga may sakit na nag-aabang ng kanilang kagalingan. It was not really her who touched Jesus, because at the end, it was Jesus who touched her. And she became clear. Amen. Hindi talaga siya ang humawak sa Panginoon. Amen? Kundi ang Panginoon talaga ang tunay na humawak sa kanya at naging malinis ang babae nito. When we read the Bible, it's the Bible read us. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Pag tayo nagbabasa ng Biblia, binabasa din tayo ng Bible. Amen? Amen. In stating this explicitly, he was addressing her superstition. He wanted her to know that there is no power in the clothes. The real power was in her faith in God. It was through her faith that she received healing. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay gumaling. Although Jesus knew that her faith was mixed with superstition, he met her where she was. Amen. Her faith was accepted, even in its imperfection. Tinanggap ang kanyang pananampalataya kahit ito'y hindi perpekto. It is interesting that she received her healing even without Jesus consciously interacting with her. It just demonstrates God's nature. God's nature po talaga ng Panginoon natin na, di ba, maraming pinagaling ang ating Panginoon. Even imperfect faith moves Him. Ipinapakita lamang nito ang puso ng Diyos na kahit
ang di perpektong pananampalataya ay nakakaantig sa Kanya. Kung tunay yung pananampalataya po natin. This is the only time. Listen to this, mga kapatid. This is the only time in the gospel Jesus calls someone daughter. Dito mo lang mababasa na binanggit ni Jesus, daughter. She said to her, daughter, wow, what's the comforting words? Daughter, your faith, your trust, your confidence has made you well. And look at this. The woman is not only healed physically, but also spiritually, mga kapatid. Your suffering is over. It was a word of belonging. Di ba? Yung tinawag kang daughter ni Jesus, it was a word of belonging. Parti ka sa buhay niya. It was a public declaration that she was not cursed, not unclean, not rejected, but accepted, healed, and loved. Amen? Amen. Tapos na yung paghihirap niya, mga kapatid. Ito yung salita ng pagtanggap sa isang hayagang pahayag ng ating Panginoon na siya ay hindi isinumpa, hindi marumi, hindi tinanggihan, kundi tinanggap, pinagaling, at minahal. Amen? Are you willing to reach out in faith, mga kapatid? Amen. Amen. Handa ka bang humakbang sa pananampalataya, Brother Pain? Amen. Pastor na yan. Aral tayo more. Kumpituhin natin. We may not physically touch Jesus today. Hindi man natin physical na nahawakan ng ating Panginoon. But we can reach Him through, paano ba? Paano ba natin mahawakan ng Panginoon, mga kapatid? Sumali po tayo sa mga connection group, sa Alpha, sa mga pag-aaral, sa devotion, kung saan yung body of Christ, nandun yung nararamdaman mo presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hindi yung tug-tug-tug-tug doon. Wala doon ang Panginoon, mga kapatid. Mapupunta ka lang sa kapahamakan. Faith in His promise. Pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. Yung pananampalataya, yung Lord, ito yung pangako mo eh. Binigyan mo si Sarah ng anak, bibigyan mo rin ako. Amen. Amen? Yung mga pangako ng Panginoon. Prayer from a desperate heart, desperadong puso. Panalangin mula sa pusong naghahangad at nananabik. Amen. Obedience to His Word, including baptism. Including baptism pala, mga kapatid. Sino bang hindi na-baptize? Amen. In Galatians 3, verse 27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit ng kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Amen? And in Acts 22 verse 16, sabi po, and now, what are you waiting for? Get up, be baptized, and wash your sins away, calling on His name, Jesus. Amen. Ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na. Magpabautismo ka na. At tumawag ka sa Kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, kapatid. Amen. How is your situation today, Brother Richard? I'm in a good way. Sinagot na ba ng Panginoon ang ating mga panalangin? Yes. Amen. I'm not sure of what situation you are in, mga kapatid. Hindi ko alam ang kalagayan mo ngayon, kahit yung nanonood sa online. Pero I know na nangungusap ang Panginoon sa'yo. But here's the bottom line. No matter how desperate we find ourselves, gusto mong gumaling. Gusto mong mawala yung sakit na yan. Gusto mong mawala yung pain na yan. Gusto mong makawala sa kasalanang yan na nakakasira sa relasyon nyo. Mga kapatid, ito na po yung time. Tanggalin na po natin yung mga makasalanan. Amen? Amen. Yung mga makasalanan na hindi gusto ng Panginoon. Yung kasalanan na nagpaparumi sa atin, mga kapatid. Hindi ka man dinudugo, pero alam mo sa sarili mo, may kasalanan kang ginagawa at nagpaparumi sa'yo na kahit pa nakakarinig ka
ka na ng salita ng Panginoon, pero patuloy kang nagkakasala. Alam mo yan, kapatid. No more compromising. Sabi nga sa mga preaching natin, Pastor. Amen po ba? Amen. Amen. Ngunit ang mahalaga, anumang tindi ng ating mga pagsubok, huwag tayong magpadala sa mga problema. Lagi tayong kakapit sa ating Panginoong Hesus sa pananalangin. Amen? No matter how long you have suffered, one touch from Jesus can change everything. Or maybe you are a woman like this woman, desperate in their conditions, that need a touch of Christ. Kahit gaano ka kanakatagal na naghihirap, isang haplos lamang mula kay Jesus ay kayang magbago ng lahat. Amen? O marahil ikaw ay tulad ng babaeng ito, isang desperadong nasa kalagayan at nangangailangan ng haplos ni Jesus. Desperate but determined. She went against the rules of her time to reach for healing and blessing. Desperate but determinado. Amen? Unworthy but unafraid. She had some beliefs that were not quite true, but she trusted in Jesus' power. Hindi karapat-dapat, ngunit walang takot, di ba? Unworthy but unafraid. Mayroon siyang ilang paniniwalang hindi lubos totoo. Yung hahawakan ko lang yung damit niya, gagaling na ako. Ngunit, nagtiwala siya sa kapangyarihan ni Jesus. Faith that doesn't quit. Pananampalatayang hindi sumusuko. The crowd she had to go through was no ordinary crowd, but she pushed through anyway, although she could have been crushed to death. Kahit dami-daming tao. Fearful but faith-filled. After she touched Jesus and he turned around, scripture says, she came trembling. She was not the most courageous, but she did get scared anyway. May takot, ngunit puno ng pananampalataya. May takot siya, fearful. Pagkatapos niyang humipo kay Jesus, ay siya'y lumingon, sinabi sa kasulatan na siya ay lumapit at nanginginig. Di ba nabasa natin mga kapatid? Hindi siya ang pinakamatapang, ngunit ginawa niya ito kahit may takot sa puso. The woman reaches out to Jesus in faith. She experienced healing and restoration. She walks away forever changed. Amen? The woman overcame shame, fear, and she received the touch of the Savior. Napagtagumpayan niya itong mga kapatid. Yung kahihiyan, takot, at natanggap niya ang touch ng ating Panginoon. You don't have to be perfect in your faith, mga kapatid, to access blessings. Hindi mo kailangang maging perfecto. Wala namang perfecto eh. Only God, di ba? But you don't need to have that deep, but you need to have that deep, abiding faith that God will do what He says He will do. Hindi kailangang perfecto ang iyong pananampalataya. Upang maranasan mo ang pagpapala ng Panginoon, hindi yung, ay, kailangan magsisimba ako, ay, kailangan magtatides ako, ay, kailangan ganito ang gagawin ko. Hindi ganun, kapatid. Pero yun ay magandang gawain. Pero hindi talaga yun yung gusto ng Panginoon. Kundi yung naka-abide ka talaga. Abiding faith that God will do what He says He will do. Yung malalim at matatag na pananampalataya na gagawin ng Diyos ang kanyang mga pinangako. When you reach out to Jesus, mga kapatid, are you willing to touch Jesus today? Amen. Amen. You may feel too unworthy. Maaaring pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat dahil nagkasala ka. You may be spiritually exhausted. Spiritually exhausted ka, parang dami-dami pag-aaral naman. Ayoko nang sumali sa connection group, ang haba-haba ng pag-aaral. Ayoko nang makinig sa prayer meeting, ayoko nang pumunta sa prayer meeting kasi ang tagal-tagal nila, ang dami-dami nilang testimony. Pero kung makikinig po tayo, mga kapatid, sa sinasabi ng ating mga kapatiran, mabibless ka kung paano gumalaw yung Panginoon sa bawat buhay nila. Amen? But if you reach out in faith, He will respond. Gusto mong gumanda yung buhay mo, pero ayaw mo namang kumapit sa Panginoon. Hindi tutugon ng Panginoon, kapatid. Ngunit kung kakapit ka sa pananampalataya, siya ay tutugon. Amen? Are you willing to let Jesus touch your situation? Amen. Broken heart, a strained relationship, sirang relasyon, a dying dream. Yung pangarap mo na
Dito naman ako lumaki, dito na rin ako mamamatay. What is the significance of the bleeding woman? Mga kapatid. The story highlights Jesus' compassion and power to heal, as well as the woman's persistent faith and transformative effect of touching the divine. The woman with the issue of the blood is a timeless symbol of bold faith in the midst of brokenness, showing us that even in our weakness, we can reach for Jesus, and He will not only heal, but restore and call us His own daughter. Diba? Basa natin na tinawag niyang anak yung babae. Tatawagin niya tayong anak, mga kapatid. Pag tayo ay talagang kakapit, yung kakapit ka talaga sa Panginoon. In Ephesians 1 verse 7, for by the blood of Christ, we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God, mga kapatid. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob. And we are now in conclusion. Just imagine the joy. The woman, after 12 years of suffering, walks away healed and called daughter. Yung tinawag siyang anak, napaka-comforting. Pag ikaw may pinagdadaanan, anak. Nung ako nga may pinagdaanan, sabi nga ni Pastor dati, kung naging anak lang kita, sis, talagang, man, nakaka-comfort yung ano. Kasi wala na akong papa eh. Patay na yung papa ko. Ayaw ko umiyak pa sa. Naalala ko lang yun. Narinig ko ka, Pastor, yung time na I was in devastated point of my life. Faith is one of those spiritual disciplines that permeates all aspects of life. This bleeding woman was experiencing untold anguish across all areas of her existence. Because of the Jewish rules about bleeding, she was isolated from her religious community. Hindi siya makakapagsimba. Para siyang naparusahan, na-isolate. Parang yung COVID, di ba? Kailangan isisiparate ka. As a woman in that society, this was an extremely vulnerable place to be. She had no one to cover her or speak up for her. Walang makapagsalita sa kanya, walang nakikipaglaban sa kanya. Kasi marumi siya eh, iniiwasan siya. Kahit pamilya niya, hindi niya malapitan. This is perhaps one reason why Jesus calls her daughter, to indicate to her that she had been restored for so long. She was an outcast. Defined by her disease. Pinangalan na sa kanya eh, babaeng dinudugo. Hindi na siya pinangalanan. Her self-worth would have been trampled on. The isolation would have been caused her to get used to being invisible in society. But Jesus assures her that she belonged to Him. She was unwanted. But Jesus claimed her openly. Iniyak ng Panginoon sa harap mismo ng marami. Kahit siya ay tinakwil, hayagan siyang inangkin ng ating Panginoong Jesus, anak. Her physical healing coupled with her newfound identity in Christ. Tayo ay may bagong identity na sa Panginoon, mga kapatid. Would now allow her to resume social interaction. Pwede na siyang makasimba, pwede na siyang makapag-mingle sa mga brethren, to get married, or even have children. And there is more. Jesus says to her, daughter, your faith has healed you. Your faith has made you well. Title po natin, mga kapatid. And Jesus said, go in peace. Shalom. This final command really translates, go into peace. This really means that she does not only receive physical healing, but it also meant that she received salvation. Amen? That day, her soul was saved. The peace that comes with the assurance of salvation was to be hers from now on. She was given the rest that Jesus promised to those who trust Him with their whole hearts. When God heals, your entire life is affected because faith spans all aspects of our being. That's what happened when Jesus touches our life. Mababago talaga tayo, mga kapatid. Kapag nagpapagaling ang Diyos, buong buhay natin ang naaapektuhan. Sa pamilya, ikaw mismo, sapagkat ang pananampalataya ay sumasaklaw sa lahat
ng aspeto ng ating pagkatao. Ganyan ang nangyari kapag tayo ay hinipo ng Panginoong Hesus sa bawat buhay natin. So the invitation tonight is simple but life-changing. Come to Jesus. Reach out in faith. Let Him touch your brokenness. And when He does, you will never be the same again. Amen? Amen. Trusting God is simple, yet it is so difficult a lot of times. Totoo naman po. Trusting God is simple. Maniwala tayo sa Panginoon. Napakasimple. Yet it is so difficult a lot of times. But hey, if life isn't easy, saan pa pupunta yung mga panalangin natin, mga kapatid? That's why we have to stay our knees. Stay on our knees. Panalangin. Kung ang buhay nga ay hindi madali, kaya kailangan natin manatiling nakaluhod sa panalangin. Lord, baguhin mo ako. Lord, may mali pa talaga sa puso ko eh. Baguhin mo ako, Lord. Clean me. Give me a new heart, Lord. Renew me. Renew my heart, Lord. Renew me. Baguhin mo pa ako, Lord. Linisin mo pa ako, Lord. Gamitin mo pa ako, Lord. Use me mightily, Lord. Amen. Amen? Para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? As you consider the story of the bleeding woman, pray for courage, tapang, to take godly steps of faith. Kung talagang mag-serve tayo sa Panginoon nung walang alinlangan, walang doubt. Amen? Strength, kalakasan. To push through difficult situation. Kahit may pinagdadaanan ka, sige lang ng sige. Huwag kang umatras, mga kapatid. Magpatuloy ka, lumapit ka sa body of Christ, magpa-cover ka sa prayer, huwag mong sarilinin yung problema mo. Dahil pag nagsulo ka, siguradong ang enemy lalapit sa'yo. Amen? Amen. Hingi po natin sa Panginoon ang knowledge, alaman, wisdom. Lord, give me wisdom. Paano ako makapag-desisyon? Paano ako i-apply sa buhay ko to? Lord, give me wisdom. Hindi ko alam ang gagawin ko, Lord. Nagkakagulo na kami, Lord. Give me wisdom. Hingi po natin sa Panginoon. Knowledge of things that might be standing between you and our God. Your faith in God. Upang makita ang mga bagay na maaaring humadlang sa pagitan mo at iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya siguro hindi niririnig ng Panginoon yung mga panalangin natin kasi may division. Meron ka pang sin na tinatago. May doubt ka pa sa Kanya. Sabi nga po sa Mateo 11 verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Napakasarap po, di ba? Na, lalo na pag tayo ay abroad, mga kapatid, na tayo ay OFW, mag-isa ka lang, uwi ka sa bahay mag-isa. Parang napaka-lungkot ng buhay. Pero dahil tayo ay may Panginoon, hindi ganun yung feeling natin. Dahil we know na may mga kapatiran, may mga spiritual sister tayo, may spiritual mentor tayo, na nagpapalakas sa atin kaya tayo may problema. Amen po ba, Sis Jen? Amen. Amen. Mag-isa lang daw po kasi siya eh. Pero marami pong anghel na nagbabantay sa kanya, mga kapatid. There are so many lessons we can learn from the experience of the bleeding woman. God rewards those who stretch toward heaven in complete faith. He responds to authentic faith, yung tunay na pananampalataya, even imperfect, kahit pala hindi perfecto. And when God heals, it is really complete, touching every area of our life, even to eternity. In Him, we have redemption. Through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. I would encourage you tonight, mga kapatid, no matter what kind of burden you have
on your shoulder. Bring your case to Jesus. Approach Him with trust and believe. To God be all the glory. Amen. Amen. Praise God. Are you blessed, mga kapatid? Amen. So, gaya po ng babaeng 12 taon na nagdurugo, minsan tayo rin po, mga kapatid, ay matagal nang may dinadalang mga sakit, problema, mga sugat sa puso po natin. Pero isang touch lang po yan kay Jesus, nagbabago po ang lahat. Amen? So, hindi po mahalaga kung gaano katagal o kabigat ang pinagdadaanan po natin, sapagkat ang presensya niya po ay may kagalingan at kalayaan. Kaya lumapit po tayo sa Kanya at hawakan po natin siya sa pananampalataya. Dahil ang hawak po ng Panginoon ay magbibigay po yan sa atin ng himala ngayon. Amen. So, tayo po lahat magsumayo, mga kapatid. Amen. Ganda lang. Goodness of mercy. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold thy cross, age to age, and hour by hour. God, they erase the sinner's shame, the words of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good.
you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Amen. Hallelujah. Continue in the presence of God. Hallelujah. Father God, we thank you for your love. Amen. Amen. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the healing. Amen. I thank you that truly Thank you, it's Jesus. not only physical healing, but even inner healing. Yes. We receive your healing in the name Hallelujah. of Jesus. Yes. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal. Amen. Salamat din, Panginoon, sa inyo pong mga yakap. Yes. Salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat katulad ng amin pong napakinggan sa gabi nito, Yes. na yung babae na may issues sa buhay, Yes, Lord. may issues of blood for 12 years. Yes, Lord. Ang dami po niyang mga hirap na naranasan sa buhay. Yes, Lord. Ang daming mga kasakit ang kanya pong naranasan. Marami pong mga tao ang lumayo sa kanya, hindi po siya pwedeng lapitan. Maging ang kanya pong mga naipon, pera na ubos na sa pagpapadoktor, sa pagpapagamot. Halos lahat naubos na, wala na po siyang malalapitan. Lahat nilalayuan siya. Subalit, Panginoon, minsan narinig niya na mayroong Jesus, mayroong Panginoon na gumagawa ng himala. Yes. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, kahit mahawakan ko lamang Hallelujah. yung laylayan ng kanyang sarili, ako'y gagaling. Nasabi niya sa kanyang sarili yun sapagkat wala na po siyang ibang choice. Amen. Yes. Wala na siyang ibang option. Yes, Lord. Sinubukan niya na ang lahat. Purihin. Amen. Hallelujah. Ikaw na lamang yung natitira niya Amen. pag-asa. Thank you, Jesus. Kaya Panginoon, Salamat. salamat sapagkat nakita mo yung kanya pong Yes. Salamat. pananampalataya Yes. at pagtitiwala sa iyo. Amen. Kaya sinubukan niyang pumunta. At nung nandun nga siya, hindi mo siya binigo, Panginoon. Yes. Salamat. Sa kabila ng maraming taon, ang kanya pong karamdaman, hindi lamang yung kanya pong sakit ang naranasan, maging ang kahihiyan naranasan niya. Hallelujah. Pero nung masumpungan ka niya, sabi ng nabasa namin, suddenly, instantly, she received yung healing Amen. for 12 years na yun. Hallelujah. Miracle happened. Yes. Alam din po namin, Panginoon, that you are the same God. Hallelujah. You never ever change. Yes. You are the same yesterday, Yes. today, and forever. Amen. Whoever Hallelujah. we are, whatever our past, Yes. come to Jesus today and surrender your life. Amen. Whoever you are, whatever your past. Hallelujah. Even those of you who are watching, Yes. it's not too late. Yes. Lumapit ka sa Panginoon ng may pusong nagsisisi. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon ng may pananampalataya. Amen. At nakikita ng Panginoon ang laman ng ating puso. Sino mang nagtitiwala sa Kanya, Hallelujah. simula noon hanggang ngayon, Yes. wala pang nabigo. Amen. At hindi ka rin bibigoy ng Yes. Panginoon. Hallelujah. The question is, Yes.
Are you willing Yes. Thank you, to Jesus. come home? Amen. Are you willing to come to Jesus? Yes. Thank you, Lord. And surrender everything? Yes. Yes, Lord. Jesus. Now, Jesus is asking right now, Hallelujah. who touched me? Amen. Why did Jesus ask that question, who touched me? Yes. There are so many crowd on that time. Amen. Yes. Hallelujah. And Jesus asking, who touched me? Yes. Amen. Hindi ba alam ng Panginoon? Of course, He knows. Yes, Lord. Yes, Lord. Wala bang nakasagi sa Panginoon? Marami. Amen. Pero intentionally, tinatanong ng Panginoon, who touched me intentionally? Are you willing to come to Jesus today and touch Jesus intentionally? Yes. Yes. Because kung iabot mo ang iyong kamay sa Panginoon, Yes. Amen. kahit ikaw, sinasabi mo na parang hindi ka na magbabago, wala na, it's not too late. Amen. Here's the good news. Yes. The devil is a liar. Hallelujah. Jesus is able. Amen. Kaya pa niyang gumawa ng himala sa iyo. Yes. Hindi ka niya bibiguin. Yes. Kaya niyang i-restore ang mga nasira. Yes. Kaya niyang pagalingin anumang karamdaman. Amen. Sapagkat siya si Jesus na di nagbabago. Amen. He said in His word that I, the Lord, I do not change. Yes. He is the Alpha and Omega, Hallelujah. the beginning and the end. Hallelujah. The King of Kings Yes. and Lord of Lords. Yes, Lord. Amen? Amen. Now, church, I want you to raise your hand to receive the blessings of the Lord. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And even those of you who are watching, Hallelujah. Hallelujah. come to Jesus today in faith Yes. Yes. and receive your healing and breakthrough in the name of Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabba Shandere Mondo Roboshe. Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. Because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling Hallelujah. and obedient to His word. Now I bless you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Go in peace and praise the Lord. Amen. We'll see you again. We'll meet next Saturday. We love you and pray. Amen.